client po tayo ngayon. So nagpapagawa siya ng Epson ng printer, Epson L3210 . So ang nagiging problema kapag nag-print siya, so i-feed yung papel, then magpiprint ng kaunti, tapos magkakaroon na ng ilaw, nag-blink na yung paper, tapat ng paper na ilaw, So meaning, so hindi nagtutuloy yung print, nasisira, So nag-i-stop siya ron, then hindi nai-stack na yung papel na i-feed, then saka lang lalabas kapag nireboot niya o nirestart niya yung printer, So yun po, so sa akin based sa experience ko, so ang alam ko pag ganun, so usually karamihan yung sensor flex cable yung pinapalitan, So yun po, titignan po natin, So maggagawa tayo ng sample print. So piprint po natin itong sample, makikita natin. So so ang pangalan niya rito sa akin, since may naka-install na po na L3210 na una, so nagiging copy 1 siya, L3210 series copy 1, so yan po siya. So yan po yung nagiging sira niya, problema niya. Kung hindi nagtutuloy yung pipid, ipipidlan niya yung papel na yun, ito natin ipipid niya. Then hindi na nagtutuloy na print, So yan po ang gagawin natin ng paraan. So saan lalabas yung papel niya kapag restart ko na itong kanyang printer, First po, kailangan nating i-open yung So may lock kasi yung Epson L3210, So di katulad ng L3110. So tanggalin mo lang yung tornilyo. Ito kasi may lock. So kailangan iangat mo muna yung lock niya. So dito. So iangat mo ng konti, then dito push forward mo siya. Then ibababa mo ng konti, then push forward ulit. Saka dire-diretso na yun. So mag-o-open na. So yan. So kailangan natin ngayon is palitan yung flex cable na yan, yung sensor cable, So yan, flex sensor cable. Ayan. I-remove po muna natin yung plastic seal yan. So nakadikit, and tatanggalin natin yung cover. Kailangan matanggal natin yung cover. So tanggalin natin yan yung power. So yung power flex cable din yun sa scanner at saka mga button niya sa scanner, sa yung pang-copy, photocopy. So para po maialis natin yung buong takip o yung buong scanner mismo, So yan, para madali po siyang gawin. Yan po, tatanggalin natin muna yung sensor flex cable, So kailangan siya ma-remove. So nakakabit po siya, may lock po yan, makikita ninyo, And by the way, do it at your own risk po. So ito po yung tama niya, yung tama, kaya ayaw niya magtuloy mag-print. So tatanggalin natin yung papalitan natin yan, So ayan. Una tatanggalin natin itong cover na ito nung sa yung kulay puti, So may spring din po, Una tatanggalin natin yan, yung lock niya, ipupush lang natin pupunta sa left. Then tatanggalin natin yung itong lock na ito para kung saan nakakapit yung mga flex cable. So yan, itutulak lang po natin yung lock, then yan, tanggal na siya. Then hugutin po natin yung yung connection niya sa board po, sa main board po ng printer. Then yan, kunin po natin lahat. Yan sila ilalabas natin dito. Makikita po natin yan, nakakonect kasi yan doon sa may cart, sa may printer head po, Then doon po sa likod nung yan pong cartridge carrier, so nandiyan po sa likod nakakabit yung sensor flex cable. Kaya tatanggalin natin muna itong mga damper niya, buksan natin tong cover niya. Tanggalin po natin isa-isa yung damper, So ingatan lang natin,
hugutin ko lang po yung yan, sensor cable sa likod. Mahuhugot lang po yan pag hinugot nyo na. Ihibalayin mo na siya rito sa sa printer head flex cable so, para mapalitan po natin siya. So nakabigit po yan, so hilain nyo lang po yan. Matanggas pagka-adit. So yan, ito po yung sira na kailangan palitan natin para maalis siya, medyo malabo lang pero makikita nyo yan, may tama yung yung flex cable so yun makikita nyo yan po. So yan po, kaya ayaw niya magtuloy mag-print. And meron ako ditong pamalit lumipat po ako ng pwesto kasi para maliwanag, madilim kasi ron kanina sa pwesto. Yan po, so papalitan na natin ididikit na rin natin yung pamalit natin so ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng double sided tape para dumikit then iaayon na rin natin so may double sided tape din po yan para dumikit din siya ron sa yun lang po nilagay ko since wala ako yung tape na na ginagamit talaga sa printer. Makita nyo yan so may butas yan diyan ko sinisilip para ikabit yung sensor, so may butas po yan dito so, may butas yan dito diyan ko sinisilip para ikabit yung sensor dun sa cartridge carrier sa nagkakabitan niya. So, silipin nyo na lang po para maikabit po mayroon yan, may spring yung isa. Tatanggalin po natin siya since may spring po yan, kailangan natin matanggal so ingatan po natin wag mawala spring. So ikakabit po natin yan sa likod, then silipin nila natin sa butas Pasensya na kung naharangan ko kayo wala kasi magandang posisyon. So yan, naikabit na po and iayos natin, ilapat natin na maayos yung lalapat mo lang na maayos yung yung sensor cable sa flex cable. So yan, ito yung struggle ko. So yan, kailangan ikakabit ulit natin to. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero yan, kailangan natin maikabit. Kabit na po natin ulit yung damper. So natin yung damper ulit. So, kabit natin yung lock niya. Then last kakabit natin itong dito sa may lock niya
maibalik natin. And by the way, ingatan po natin ano, pag ano kasi nasisira yan, tulad dito. Ingatan po natin yung pagpapasok ng flex cable ito sa butas sa ano. So, kasi baka matamaan yung pin niya, ano, so hindi gumana. So magiging doble ano, ang papalitan natin. Ulit sa board yung flex cable ano, dalawa po, isang malaki isang maliit ano, yung sensor nga yung maliit at side yung malaki, then ilalak po natin, so ipupush lang natin siya ano, ilalak natin, then ipupush natin lang po siya pakaliwa ano. So yan. I-ayos lang po natin pagkakalapat ng mga ano. So naka-set up na po, din kakabit na lang po natin ulit yung scanner, tinanggal natin kanina. Ayan. Ingatan nyo lang po yung pagkakabit kasi baka hindi gumana no. Ito po, magtatry na po tayo ng printing ulit. Printing ano. And yan po, finally ano. Kumana na po. Mag-clean na lang po kayo ano, kung